ang katotohanan patungkol sa kamatayan. Ang taong namatay ba ay buhay pa rin? Malamang, madalas na nating naririnig ito sa mga tao. Kung saan ka man naroon ngayon, alam ko masaya ka na. Gabayan mo na lang kami. Alam ko naman na lagi ka naming kapiling. Happy birthday in heaven. At iba pang mga salita na naglalarawan na kahit namatay na ang isang tao, tila tumawid lamang ito sa isang mundo ng mga espiritu. Paruot parito, pagala-gala, ngunit totoo nga ba ito? O katang isip lamang na nagdadalang aming kamag-anakan o ng mga naulila? Binigyan tayo ng Diyos ng mga sagot mula sa banal na kasulatan tungkol dito upang maunawaan natin kung ano nga ba ang kamatayan. Ayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang kamatayan ay hinahalintulad sa isang pagtulog, gaya ng paghahalintulad sa matalik na kaibigan ng ating Panginoong Hesus na si Lazaro. Nang sabihin niyang, ang kaibigan nating si Lazaro ay natulog at pupuntahan natin upang siya'y gisingin. Ngunit ang sabi ng mga alagad, kung siya'y natutulog, Panginoon, siya'y bubuti. Ngunit ang ibig sabihin ni Jesus, si Lazaro ay patay na. Kaya't ang mga katagang rest in peace ay tama lamang na nakasulat sa mga lapida ng mga nailibing na, sapagkat sila'y payapa na. Kaya naman, ayon sa Ecclesiastes 9 verse 5, alam ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit ang mga patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan na ng lubusan. Tayo bilang mga Kristiyano, di man lahat ay may katutubong paniniwala na umaakyat sa langit ang ating mga yumaon bilang pampalubag loob o maiwasan ang lubos na pagkalungkot at pag-aalala kung sila nga ba ay mayroong malalim na relasyon sa ating Diyos nung sila ay mamatay. Sinasabi ng Juan 5:28-29, huwag ninyong ipangkinalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayon din man sa unang Tesalonica 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Makikita natin na kung ang mga nangamatay ay pupunta agad sa langit o sa impyerno, ay sino pa ang bubuhayin ng Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa? Di ba nagpapatunay lamang ito
na ang mga patay ay nananatiling patay sa libingan hanggang sa araw na matapos hukuman ang lahat ng mga nangamatay at mga nananatiling buhay sa katapusan ng mga huling araw hanggang sa araw ng resureksyon. Kaya kaibigan, nagpapatunay lamang na ang mga nakagawian nating paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay gawa-gawa lamang ni Satanas. Dahil siya ang lumikha ng pagdududa simula pa lamang ng mga magulang natin sa Eden. Ayon sa Genesis 3 verse 4, at sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pero kaibigan, kaya ko ito sinasabi sa iyo upang malaman natin ang katotohanan na tayong mga tao ay mamamatay. Ngunit bubuhayin muli sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dala ang pag-asa na sinasabi sa Apokalipsis 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng panambitan o ng dalamhatiman o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaibigan, nakakalungkot isipin ang kamatayan. Ngunit ang buhay natin ay ialay sa ating Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang Diyos at personal na tagapagligtas ng ating buhay. Upang tayo man ay mamatay, muli niya tayong bubuhayin at ibibigay niya ang buhay na walang hanggan, kasama niya magpasawalang hanggan. Amen.